Sa gitna ng siksikan at maingay na palengke ng Divisoria, isang matapang na pulis na intel ang nagngangalang Althea ang lumaban sa mga tiwaling nangungutong na nagpapahirap sa mga nagtitinda. Gamit ang kanyang galing sa pakikipaglaban at di matatawarang tapang, ginawa niyang pag-asa ang takot na matagal nang bumabalot sa lugar. Tunghayan ang kanyang pakikibaka sa pagtataguyod ng katarungan at pagbibigay boses sa mga naapi at walang kalaban-laban. Si Althea Reyes, isang 25 taong gulang na intelligence officer ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ay kilala sa kanyang talino at dedikasyon sa serbisyo. Sa kabila ng kanyang abalang mga gawain, tumanggap siya ng isang espesyal na misyon mula sa kanyang hepe, imbestigahan ang mga ulat ng malawakang pangungutong o tikotongki sa isang malaking pampublikong pamilihan na kilala sa dami ng tao at sari-saring paninda. Ang Divisoria ay hindi lamang sentro ng kalakalan sa Maynila, kundi isang lugar kung saan nagsasama-sama ang iba't ibang uri ng tao mula sa lahat ng antas ng lipunan. Sa likod ng masiglang tanawin, sa gitna ng mga sigawan ng "ibili na kayo", suki, at amoy ng mga nilulutong pagkain sa kalye, naroon ang libo-libong maliliit na negosyante na nagsisikap mabuhay. Ngunit ang kanilang munting kabuhayan ay pinipigan ng mga tiwaling individual na walang ginawa kundi manamantala. Para kay Althea, ang misyong ito ay hindi lamang isang trabaho, ito ay isang panawagan upang protektahan ang mga nasa lailayan ng lipunan. Nang marinig niya ang mga detalye ng nakababahalang sitwasyon, naramdaman ni Althea ang nag-aalab na pagnanais na personal na siya sa atin ang lahat. Lubos niyang naunawaan na ang pagkakaroon ng sistema ng kotong sa palengke ay sumisira sa buhay ng napakaraming pamilya. Ang mga tindero at tindera, na dapat sana ipayapang naghahanap buhay, ay napipilitang magbigay ng tilagay para lamang makapagtinda. Buo ang kanyang determinasyon, inihanda ni Althea ang sarili para sa isang undercover operation. Magpapanggap siyang isang ordinaryong mamimili. Pinili niya ang isang simpleng kasuotan, isang puting fitted na t-shirt na nagpapakita ng kanyang alindog ngunit hindi magarbo, at isang pares ng kupas na maong. Bagamat ang kanyang ayos ay simple, hindi maikakaila ang kanyang natural na ganda na nakakatawag pa rin ang pansin. Sa kanyang isipan, determinado siyang alamin ang katotohanan at mangalap ng sapat na ebidensya upang mabigyan ng hustisya ang mga nagtitindang matagal ng nagdurusa. Upang maisakatuparan ang kanyang mahalagang misyon, alam ni Althea na ang pagpapanggap bilang isang karaniwang mamimili ang pinakamabisang paraan. Nais niyang hindi mapansin ang kanyang tunay na pakay, kaya pinili niya ang damit na babagay sa kapaligiran ng Divisoria. Suot ang puting fitted na t-shirt na sumasalamin sa kanyang kumpiyansa sa sarili at ang komportabling maong, sinikap ni Althea na magmukhang isa lamang sa libo-libong taong dumarayo roon upang mamili. Kahit nakapansin-pansin ang kanyang tindig at ganda, sinikap niyang huwag magpakita ng anumang senyales na siya ay isang pulis. Ang anumang maling galaw ay maaaring makasira sa misyong maingat niyang binalak. Ang masusing paghahandang ito ang susi upang makapagsiyasat siya at makakalap ng impormasyon ang hindi pinaghihinalaan ng mga nagmamanman. Matapos matiyak na perpekto ang kanyang anyo, humakbang si Althea papasok sa palengke, puno ng tiwala sa sarili. Agad siyang sinalubong ng pamilyar na eksena, ang ingay ng tawaran, ang samyo ng mga pagkaing kalye tulad ng isaw at kwek-kwek, at ang makapal na dami ng taong gumagalaw na tila isang malaking alon. Bawat hakbang niya ay may layunin. Pinagmasdan ni Althea ang kanyang paligid, inoobserbahan ang bawat interaksyon sa pagitan ng mga nagtitinda at mamimili habang naghahanap ng mga palatandaan ng operasyon ng kotong. Sinubukan niyang makihalubilo sa mga tao na ginagawang bahagi ng kapaligiran ang kanyang sarili. Sa kanyang isipan, bumubuo siya ng stratehiya kung paano makikipag-usap sa mga tindero, umaasang makakakuha ng impormasyon nang hindi sila maghihinala. Bilang isang intel officer, matalas ang kanyang pakiramdam. Alam niyang kailangan niyang gamitin ng matalino ang kanyang presensya. Sa bawat pakikipag-usap niya, unti-unti niyang nararamdaman ang tensyon na bumabalot sa buong palengke. Maraming tindero ang tila nag-aalangan na parabang may itinatagong takot. Sinikap ni Althea na makuha ang kanilang tiwala, pinakikinggan ang kanilang mga hinaing at inuunawa ang kanilang sitwasyon. Sa likod ng mga ngiti at magiliw na pag-aasikaso sa mga suki, naramdaman niya ang pighati at pangamba na dinaranas ng mga tindero dahil sa pangungutong na nagbabanta sa kanilang kabuhayan.
Habang lalong lumalakas ang kanyang determinasyon, nangako si Althea sa kanyang sarili na hindi lamang siya mag-imbestiga, kundi magiging boses din siya para sa mga hindi makapagsalita, upang ipaglaban ang katarungang nararapat para sa bawat isa. Sa gitna ng makulay at maingay na palengke, ramdam na ramdam ni Althea ang bigat sa hangin. Bagamat ang palengke ay puno ng tawanan at kwentuhan, may isang bagay na hindi tama. Habang naglalakad siya sa mga hilera ng mga pwesto, nagsimula siyang makarinig ng mga bulungan na puno ng pag-aalala. Ang mga tindero, na may mga mukhang pagod at balisa, ay nagpapalitan ng mga kwento tungkol sa mga tikolektor na kumikilos sa dilim, pinipilit silang magbayad ng dagdag na pera para lamang sa pahintulot na makapagtinda. Bawat salitang naririnig ni Althea ay nagpapalalim sa kanyang pagnanais na alamin ang buong katotohanan. Napagtanto niyang sa likod ng ingay ng palengke ay may mga malulungkot na kwentong hindi pa nabubunyag. Bilang isang pulis, sanay si Althea na kunin ang bawat pahiwatig at senyas sa kanyang paligid. Nilapitan niya ang isang tindera ng gulay na halatang balisa, sinisikap na makuha ang tiwala nito. Sa malumanay at may empatsyang boses, nagtanong siya ng karagdagang impormasyon tungkol sa pangungutong na kanilang kinakaharap. Ang tindera ay mabilis na lumingon sa paligid na para bang natatakot na may mga matang nakamasid. Sa isang pabulong na tinig, ikinuwento niya kung paano dumarating ang isang lalaki linggo-linggo, humihingi ng pera na may kasamang banta na palalayasin sila kung hindi sila magbabayad. Naramdaman ni Althea kung gaano kabigat ang pasani ng mga maliliit na negosyanteng ito, at lalo pang tumibay ang kanyang determinasyon na ipaglaban ang katarungan. Sa pagkarinig sa mga malulungkot na kwento, napagtanto ni Althea na ang sitwasyon ay higit pa sa isang simpleng ulat ng kotong. Ito ay isang problemang nakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng napakaraming tao. Ang mga tindero na nagsusumikap para sa kanilang mga pamilya ay nabubuhay sa isang siklo ng takot at kawalang katiyakan. Nakaramdam si Althea ng galit at kasabay nito na antig siya sa kanilang kalagayan. Sa gitna ng masayang anyo ng palengke, naunawaan niyang may madilim na bahagi itong kailangang harapin. Dala ang mga impormasyong kanyang nakalap, determinado siyang harapin ang mga salarin at baguhin ang sitwasyon. Nangako si Althea sa kanyang sarili na siya ang magiging tinig para sa mga nasa laylayan, nalalaban para sa katarungang nararapat nilang matamasa. Sa kanyang puso, alam niyang ang mga susunod niyang hakbang ang magiging susi sa pagbuwag sa mapang-aping sistemang ito. Habang sinusubukan ni Althea na makipag-ugnayan sa mga tindero, napansin niyang hindi lahat ay magiliw ang pagtanggap sa kanya. Ang ilan ay tumingin sa kanya ng may pagdududa, minamaliit ang kanyang kakayahan dahil lamang sa kanyang simpleng hitsura. Ano naman ang magagawa ng isang batang babaeng tulad mo para tulungan kami? Tanong ng isang tindero na may mapanuyang tono, na para bang pinagdududahan ang kanyang kakayahang lutasin ang isang problemang matagal nang nakaugat. Kahit masakit ang mga salitang iyon, nanatiling kalmado si Althea at sinikap na hindi magpadala sa emosyon. Alam niyang para makuha ang kanilang tiwala, kailangan niyang magpakita ng higit pa sa kanyang anyo. Kailangan niyang ipakita ang kanyang dedikasyon at seryosong intensyon. Habang lalong tumitibay ang kanyang loob, ipinagpatuloy ni Althea ang pakikipag-usap, sinusubukang ipaliwanag na naroon siya para tumulong at pakinggan ang kanilang mga daing. Ngunit ang pagdududa ng mga tindero ay hindi madaling pawiin. Ang ilan sa kanila ay umiwas ng tingin na parang ayaw ng masangkot pa. Masyado na kaming maraming beses naloko at pinangakuan ng mga walang laman na salita, sabi ng isang tindera ng gulay na halatang pagod na. Sa pagkarinig nito, napagtanto ni Althea kung gaano kalalim ang sugat na dinanas ng komunidad na ito dahil sa patuloy na pangungutong. Lalong siyang naudyok na patunayang hindi lamang siya isang batang babae na walang kapangyarihan. Kahit marami ang nag-aalinlangan, hindi sumuko si Althea. Lumapit pa siya, sinisikap na ipakita na nagmamalasakit siya at seryoso sa pagharap sa kanilang problema. Sa kanyang puso, determinado siyang patunayan na hindi masasayang ang kanyang presensya. Nagsimula siyang magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga hakbang na maaari nilang gawin at kung paano sila maaaring magkaisa upang labanan ang kawalang katarungan. Sa bawat salitang kanyang binibitawan, umaasa si Althea na mabago ang kanilang pananaw at mapukaw ang kanilang diwa upang lumaban ng sama-sama. Naunawaan niyang bagamat malaki ang hamon, ang pananampalataya at tapang ay maaaring magdulot ng pagbabagong kanilang kailangan.
Sa gitna ng sitwasyong puno ng pag-aalinlangan, determinado si Althea na maging instrumento ng pagbabago at patunayan na ang katarungan ay maaari pa ring makamit kahit sa gitna ng kadiliman. Sa gitna ng umiinit na sitwasyon sa palengke, natagpuan ni Althea ang kanyang sarili sa isang direktang komprontasyon. Nakatayo siya noon, ipinagtatanggol ang isang matandang tindero na halatang pinahihirapan. Ang lalaki, na may nanginginig na boses, ay nagrereklamo sa patuloy na panggigipit ng isang kolektor ng kotong. Katatapos lang tumanggi ng matanda na magbigay ng dagdag na halaga, at si Althea, na puno ng pakikiramay, ay sinubukang pakalmahin ang sitwasyon habang pinapalakas ang loob ng tindero na lumaban. Subalit, ang kilos na ito ni Althea ay hindi ikinatuwa ng kolektor na nakaramdam na nababantaan ang kanyang posisyon. Mula sa malayo, mabilis na lumapit ang lalaki. Namumula ang kanyang mukha sa galit at dumadagundong ang kanyang boses na puno ng pagbabanta. Sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong makialam sa usapang ito, sigaw niya habang masamang nakatitig kay Althea. Walang anumang babala, dinampot ng lalaki ang isang timba na puno ng maruming tubig na kulay tsokolit mula sa isang kalapit na pwesto at bigla itong ibinuhos sa mukha ni Althea. Sa isang iglap, nabasa ng maruming tubig ang kanyang mukha at katawan, tumutulo sa kanyang buhok at damit. Ang palengke na kanina'y puno ng ingay ng tawaran ay biglang natahimik. Lahat ng mata ay nakatuon kay Althea na ngayon ay nakatayo roon, basang-basa ng maruming tubig. Ngunit, sa halip na magpakita ng kahinaan o hiya, nanatiling tuwid ang pagkakatayo ni Althea. Ang kanyang tingin na puno ng kalmado at determinasyon ay nagpahiwatig sa lahat na hindi siya ordinaryong tao. Ang kolektor, bagamat kalalabas lang ng kanyang galit, ay nagsimulang makaramdam na may mali sa kalmadong kilos ni Althea. Lalong tumindi ang tensyon sa hangin at ang mga tao sa palengke ay nagsimulang magkumpol, bumubuo ng isang bilog, pinapanood kung ano ang susunod na mangyayari. Ang ilan sa kanila, lalo na ang mga tinderong matagal nang ginigipit ng lalaking iyon, ay nagsimulang magpakita ng tapang upang suportahan si Althea. Ipinagtatanggol lang niya kami. Bakit kailangan gawin iyan sa kanya? Sigaw ng isang tindero na may boses na puno ng tapang. Si Althea, kahit marumi at basa ang katawan, ay nagpapakita pa rin ang aura ng katatagan. Wala siyang sinabing kahit isang salita, ngunit sapat na ang kanyang mga titig para mabalisa ang kolektor. Sa kanyang puso, alam ni Althea na ang pangyayaring ito ay lalo lamang magpapatibay sa kanyang posisyon. Ang insidenteng ito ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang mas malaking laban upang isiwalat at itigil ang mga maruruming gawain na sumisira sa buhay ng mga maliliit na negosyante sa palengking iyon. Habang nakadikit pa sa kanyang mukha ang maruming tubig, naramdaman ni Althea ang nag-aalab na galit sa kanyang puso. Ngunit alam niyang hindi makakatulong ang emosyonal na reaksyon sa sitwasyong ito. Sa halip, kailangan niyang manatiling kalmado at ipakita na hindi siya aatras dahil lamang sa karahasang ginawa ng lalaking iyon. Dahan-dahan niyang pinunasan ang maruming tubig sa kanyang mukha at matalim na tumitig sa kolektor. Kumikinang ang kanyang mga mata sa tapang at determinasyon. Sa kanyang mga titig, may isang malinaw na mensahe, hindi siya susuko sa pananakot, gaano man kalaki ang banta na kanyang kaharapin. Ang kanyang kalmadong kilos ay lalo pang nagpatindi sa sitwasyon. Tila ang buong palengke ay nagpipigil ng hininga, naghihintay sa susunod niyang gagawin. Humakbang si Althea, binaliwala ang lamig na gumagapang sa kanyang katawan dahil sa biglaang pag-atake. Naunawaan niyang ang ginagawa niya ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng tindero na matagal nang ginigipit at natatakot. Hindi mo maaaring patuloy na apihin ang mga taong nagsisikap lamang maghanap buhay, sabi niya sa boses na matatag at puno ng paniniwala. Bawat salitang kanyang binibigkas ay puno ng lakas, na tila pumupukaw sa diwa ng mga tinderong nakasaksi sa pangyayari. Bagamat nag-iisa siyang humaharap sa kolektor, alam ni Althea na sa likod niya ay maraming taong naghahangad ng pagbabago at katarungan. Ang tinig ng kanyang puso ay lalo pang nagpatibay sa kanyang determinasyon na huwag umatras. Nang marinig ang hamon ni Althea, lalong nagalit ang kolektor. Ngunit sa likod ng kanyang galit, may takot na nagsisimulang lumitaw. Alam niyang ang tapang ni Althea ay maaaring mag-udyok ng pagbabagong matagal na niyang sinusubukang pigilan. Magsisisi ka sa pakikialam mo sa mga gawain ko, banta niya, ngunit may bakas na ng takot sa kanyang boses. Hindi na tinag si Althea.
Sa halip, lalo siyang nagkaroon ng sigasig na labanan ang maruming sistema na sumisira sa buhay ng maraming tao. Sa kanyang puso, determinado siyang buwagin ang kawalang katarungang ito, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng inaapi. Sa gitna ng mga nanonood na nagkukumpulan, si Althea ay naging simbolo ng pag-asa, pinatutunayan na kahit nasa mahirap na sitwasyon, ang tapang at katatagan ng loob ay maaaring magbago ng takbo ng isang laban. Lalong tumindi ang tensyon nang magpasya si Althea na kumilos. Ang kolektor, na dati pakiramdam ay makapangyarihan, ay nakatayo na ngayon sa harap niya na may tinging puno ng galit at pagkabanta. Ngunit hindi na tinag si Althea. Alam niyang ito na ang pagkakataon para ipakita na ang katarungan ay hindi kailanman yuyuko sa pananakot o karahasan. Kahit basa pa ng maruming tubig ang kanyang katawan, kumuha siya ng isang matatag na posisyon, tuwid na nakatayo sa harap ng lalaki. Humakbang ang kolektor, sinusubukang gamitin ang kanyang malaking katawan para takutin si Althea, ngunit hindi niya alam kung sino ang kanyang kaharap. Si Althea ay isang sanay na pulis na may kaalaman sa martial arts na idinisenyo para sa mga ganitong sitwasyon. Nang subukang sumugod ng lalaki, mabilis na umiwas si Althea, na naging dahilan upang masayang ang kanyang atake. Gamit ang sanay na kilos, sinamantala niya ang momentum ng kalaban at nagpakawala ng isang tiyak na ganting atake. Isang malakas na suntok sa pulso ang nagpatalsik sa hawak nitong piraso ng kahoy na 2x2 na pinulot niya sa malapit. Nagpatuloy si Althea sa isang mababang sipa sa tuhod na nagpawala ng balanse sa lalaki. Ang mga tao sa palengke na nakasaksi ay nagulat at humanga. Hindi nila inakala na ang babaeng dati nilang minamaliit, sa kabila ng kanyang alindog at simpleng pananamit, ay may tapang at kakayahang lumaban. Ang dating maingay na palengke ay naging tahimik, tanging ang mabilis na mga yapak ni Althea, at ang maliksing galaw ng kanyang katawan ang maririnig. Nang bumagsak ang lalaki, tumayo si Althea sa ibabaw niya, puno ng otoridad. Ang mukha ng lalaki ngayon ay puno ng pagkabigla at takot, malayo sa aroganteng kilos na ipinakita niya kanina. Palengke ito ng mga tao. Walang lugar dito para sa mga katulad mo, sabi ni Althea sa mababang boses, ngunit puno ng diin. Sinubukan ng lalaking gumapang para tumayo, ngunit pinigilan siya ni Althea sa isang mabilis na kilos, tinitiyak na mananatili siyang nakasubsob at hindi na makakalaban. Ang mga nakasaksi ay nagsimulang maghiyawan. Ang ilan sa kanila ay naglakas loob na lumapit para suportahan si Althea. Ang komprontasyong ito ay hindi lamang nagpakita ng tapang ni Althea, kundi naging simbolo rin ng pagbangon para sa mga tindero at mamimili. Pinatunayan ni Althea na hindi mananalo ang kawalang katarungan hanggat may tapang na lumaban. Sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang misyon, ngunit ito ay isang malaking hakbang para maibalik ang hustisya sa palengking iyon. Nang si Althea ay matikas na nakatayo sa ibabaw ng bumagsak na kolektor, ang dating maingay na palengke ay biglang natahimik. Ang mga mamimili at tindero na abala kanina ay napalingon lahat sa hindi inaasahang komprontasyon. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pinaghalong gulat, paghanga at maging pag-asa. Sa isang iglap, nagsimulang magkumpol ang mga tao, bumubuo ng isang bilog sa paligid ni Althea at ng lalaki. Nagsimulang marinig ang mga bulungan habang ang mga tindero ay nag-uusap, ipinapahayag ang kanilang di makapaniwalang paghanga na isang babae ang naglakas loob na harapin ang pang-aaping matagal na nilang tinitiis. Ang sandaling ito ay naging isang mahalagang yugto, kung saan ang katapangan ni Althea ay nagbigay inspirasyon sa marami sa kanyang paligid. Ilang mga tindero na dati nawawalan na ng pag-asa ay naantig sa ginawa ni Althea. Nagsimula silang lumapit, ipinapakita ang kanilang pakikiisa at suporta sa kanyang tapang. Sa gitna ng mga tao, makikita ang mga mukhang puno ng pag-asa na para bang natagpuan nila ang isang lider na matagal na nilang hinahanap. Halina't magkaisa tayong lahat, sigaw ng isang batang tindero na nagpalaganap ng diwang nagsisimulang kumalat sa kanila. Ang mga sigawan ng suporta ay nagsimulang umalinggaw, binabasag ang katahimikang bumalot sa palengke. Si Althea, bagamat nakatuon sa sitwasyon sa kanyang harapan, ay naramdaman ang daloy ng positibong enerhiya mula sa mga tao. Hindi lamang sila nanonood, kundi nagkakaisa na rin upang labanan ang kawalang katarungang matagal nang nagpapahirap sa kanila. Sa kabayanihang sandaling ito, ang tanawin sa palengke ay nagbago mula sa kawalang katiyakan tungo sa bagong pag-asa. Nakatayo si Althea sa gitna ng mga tao, hindi lamang bilang isang pulis,
kundi bilang isang simbolo ng tapang at pakikibaka laban sa pang-aapi. Ngayon, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, naghihintay sa susunod na mangyayari. Alam ni Althea na ito ang pagkakataon upang hikayatin ang mga tagapalengke na matagal nang naapi na magsalita at lumaban ng sama-sama. Dala ang nag-aalab na diwa, nangako siya sa kanyang puso na hindi lamang niya patitigilin ang kolektor na iyon, kundi babaguhin din ang sistema sa palengke upang ang bawat tindero ay makapaghanap buhay ng ligtas at walang takot. Ang sandaling ito ay simula ng isang kilusan at handa si Althea na maging bahagi ng pagbabagong matagal nang hinihintay. Matapos mapigilan ni Althea ang kolektor gamit ang kanyang kahangahangang galing sa pakikipaglaban, lalong tumindi ang tensyon sa palengke. Lahat ng mata ngayon ay nakatuon sa lalaking nakahandusay, nasukol dahil sa kabayanihan ni Althea. Bagamat puno ng hiya at galit ang kanyang mukha, hindi binigyan ni Althea ng pagkakataon ang lalaki na takasan ang kanyang responsibilidad. Sa isang matatag na boses, inutusan niya ang kolektor na humingi ng tawad sa mga tindero at sa lahat ng nakasaksi sa kanyang masamang ginawa. Ito na ang pagkakataon mong aminin ang iyong pagkakamali at magpakita ng kahit kaunting respeto sa mga taong inaapi mo, sabi ni Althea. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa gitna ng nagbubuning mga tao. Ang lalaki na ngayon ay nasa isang dehadong sitwasyon ay tila nag-aalangan. Ramdam niya ang pressure mula sa mga tinderong matalim ang tingin sa kanya, naghihintay ng tamang mga salita mula sa kanyang bibig. Hindi nagbigay ng anumang pag-aatubili si Althea. Lumapit siya at matatag na sinabi, kailangan mong panagutan ang iyong mga ginawa. Kung hindi ka hihingi ng tawad, hindi ka matututo sa iyong pagkakamali. May kapangyarihan sa mga salita ni Althea, at ang mga tao ay nagsimulang maghiyawan bilang suporta sa kanya. Matagal na nilang hinintay ang sandaling ito, isang sandali kung saan ang nang-aapi ay napipilitang harapin ang bunga ng kanyang mga gawa. Sa wakas, na may namumulang mukha dahil sa hiya, itinaas ng kolektor ang kanyang ulo, tumingin sa mga taong naghihintay ng may pag-asa. Sige na, pasensya na, sabi niya sa mahinang boses, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Bagamat hindi bukal sa loob, ang pag-aming iyon ay naging isang mahalagang sandali para sa mga tindero. Tumayo ng tuwid si Althea, matalim ang tingin, tinitiyak na naunawaan ng lahat na ang paghingi ng tawad na ito ay unang hakbang lamang patungo sa katarungan. Lahat tayo ay may karapatang irespeto, dagdag niya, pinagtitibay ang kanyang pangako na ipagtanggol ang mga nasa lailayan. Ang sandaling ito ay hindi lamang tungkol sa isang tao, kundi tungkol sa isang buong komunidad na nagkakaisa upang labanan ang pang-aapi. Alam ni Althea na ito ang simula ng mas malaking pagbabago at determinado siyang ipagpatuloy ang laban para sa katarungang nararapat sa kanila. Habang nagbubuni ang mga tao sa palengke sa tagumpay ni Althea na mapigilan ang kolektor, isang pakiramdam ng pagmamalaki ang dumaloy sa puso ni Althea. Tumingin siya sa paligid, nakikita ang mga mukhang puno ng pag-asa at sigla na dati tila matamlay at walang pag-asa. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang sa kanya, kundi sa lahat ng tinderong lumaban sa pang-aapi. Ang sandaling ito ay naging simbolo na ang tapang at katatagan ay kayang talunin ang kawalang katarungan. Naramdaman ni Althea na hindi na sayang ang kanyang mga pagsisikap at determinado siyang magpatuloy na maging boses para sa mga hindi makapagsalita. Ngayong araw, ipinakita natin na hindi na tayo mananahimik, sigaw niya, ang kanyang boses ay pumunit sa katahimikan at nagpasigla sa mga tao. Habang ang kolektor ay inaaresto na at dinadala ng mga pulis na dumating sa lugar, naramdaman ni Althea ang sariwang hangin na umiihip sa palengke. Nagsimulang magkumpol ang mga tindero, nagbabahagi na ng kanilang mga kwento at kung paano sila binalot ng takot sa loob ng maraming taon. Ngunit ang takot na iyon ay unti-unti nang naglalaho, napapalitan ng pakikiisa at bagong tuklas na lakas. Ipinaalala ni Althea sa kanila na ito ay simula pa lamang. Kailangan nating magkaisa para protektahan ang ating mga karapatan at tiyakin na walang sinuman ang makakaranas pa ng ganito, sabi niya, pinagtitibay ang kanyang pangako na ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Sa kanyang isipan, nangako si Althea na hindi siya titigil dito. Determinado siyang gumawa ng higit pa sa kanyang mga pagsisikap na labanan ang kawalang katarungan sa palengke at sa mga komunidad sa paligid nito. Ang tagumpay ngayong araw ay unang hakbang lamang tungo sa mas malaking pagbabago. Determinado si Althea na isulong ang kapakanan ng mga tindero, makipagtulungan sa mga otoridad upang tiyakin na hindi na maulit ang pangungutong at pang-aapi.
Dala ang nag-aalab na diwa, nangako siyang magiging tagapagsulong ng pagbabago, lalaban para sa katarungan para sa lahat. Sa kanyang puso, alam ni Althea na bawat pakikibaka niya ay para sa mas magandang kinabukasan ng susunod na henerasyon, kung saan ang bawat tindero ay makakapaghanap buhay ng walang takot. Ang tagumpay na ito, para sa kanya, ay simula ng isang kilusang mananatiling buhay at uunlad.